Yeah, so good afternoon. Muli, nandito po tayo sa EDSA Shrine na kung saan nga po itong mga supporters ni Duterte ay nandito pa din. So tuloy-tuloy pa din po. Matindi ang kanilang pagsuporta. Magandang hapon po sa inyong lahat. Communications team. Bakit? Pag na-interview siya, pinalabas nila ang mga katotohanan sa pagkataon niya. Natatawa nga ako, kaibigan ko yung mga nasa PCO niya eh. Diba? Dapat tinatago nila yon yung mga bagay na makasasira sa kang Bongbong Marcos. Pero mo, yung mga interview na wala siyang alam, pinapalabas. Yung interview na, anong gawin natin? Pinapalabas pa nila. Yung interview na kasalanan ng hangin, kasalanan ng tubig, kaya nga may bagyo. Ano ba? Wala na tayong mahanap na ebidensya sa pagkabaliw ng presidente. Klaro na. If we have a president which is insane, which has a mental and physical illness, kaya nga nagkalitsi-litsi na ang bansang ito because he can no longer govern. He can no longer drive the country into what we're aspiring for, the progress, the peace and development of our country. So we, the sovereign Philippine people, tayo ang naglagay sa kanya. Tayo din ang magpaalis sa kanya upang ating ipalit ang matino, matapang, matalino, may kakayahan na presidente, Inday Sara Duterte! 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 BP Sara can bring us to better direction, that she can govern well and drive this country into what we are looking at, the progress and development for all Filipinos to deserve. We deserve. Filipinos deserve a better life, a better jobs, a better living. We deserve mayaman tayo. Bakit marami ang mga pulubi? Bakit the poverty incidence still high? Bakit maraming walang trabaho? Bakit marami pang nagugutom? Dahil bangag, baliw, walang alam ang ating presidente. Therefore, Pilipinos, kung wala na tayong asahan sa isang presidente na hindi na makapag-discharge sa kanyang function, sa kanyang duties and responsibilities, it is incumbent upon us to bring him down. Ilagay natin siya sa paway kasi huwag na lang sa Hawaii. Paalisin natin ang presidente at ipalit natin ang matino na vice-presidente bilang presidente ng Pilipinas, Inday Sara Duterte! 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 Okay. Sino dasal muna kasi magdasal muna tayo kasi manalangin muna po tayo. Amang Diyos, sa hapong ito, Ama, humihingi po kami ng panalangin sa iyo, Ama, na nagpasasalamat na ibinigay mo sa amin dito sa lugar ng EDSA. Alam po namin, maraming mga Pilipino, maraming mamamayang Pilipino na
nananalangin sa oras na ito. Nabigyan mo po kami ng miracle. Ang panalangin po namin na bumaba na po ang ating Presidenteng Pangulong BBM Marcos. Dahil alam po namin na ang nangyayari ngayon ay kalooban ninyo. Dahil ipinakita niyo po sa amin lahat-lahat kung ano po ang ginawa ng kanyang atay, ganun din po ang ginawa ng kanyang ina. Yan po ang katotohanan. Kaya sa hapong ito, nananalangin po kami kahit anong denomination, lumalapit po kami sa iyo, Ama, na patuloy mo pong gabayan ng bawat isa na nandito. Dahil alam po namin na pinaglalaban po namin, hindi laban po ng bawat isa, hindi laban ng mamamayang Pilipino. Dahil ang Pilipinas po, Ama, ay napakayaman. Dahil ito po yung tinakda mo sa amin. Kahit anong bansa, pagdating sa Pilipinas, ito po talaga ay inaharaan ng maraming mga foreigner. Dahil itong Pilipinas, napakadaming mga isay ng mga Pilipino. Even mga OFW, mga silpere, mga taxi driver, mga jeepney driver, mga cycle driver, lahat po yan talagang nagsisika dahil alam po namin na pinagkaloko namin itong bansang ito. Kaya ang panalangin namin na ibalik po ang yaman ng Pilipinas. Pinapanalangin po namin, Ama, na si VP Sara Duterte ang isang manguna sa bansang ito. Kaya sa hapong ito, Ama, patuloy pong gabayan ang bawat isa sa amin. Patuloy po pong tuspusin ang biyaya ang mga taong talagang nananalangin sa iyo at ibaba na ang gobyerno ito. Kaya sa hapong ito, muli nagpapasalamat po kami sa iyo, Ama. Bigyan mo po kami ng pag-asa. Give me peace. Ito po, nandito po ang aming simbahan. So yung ibang mga supporters po dito ay talagang walang uwian po sila. Sa oras na ito, Ama, hinihiling po namin ang pagpupuri sa iyo at kami nagpapasalamat sa aming Amang Diyos na nagpapagligtas. Everybody say, Amen! Allahu Akbar! Kasi pinapakita lang po natin dito sa panalangin po natin kung ano ang puno, siya po yung bunga. So ano ba yung pinapakita sa atin po ng Panginoon? Diba? Mulat na ang mata ng mamamayang Pilipino kung paano po tayo pinahirapan ng Marcos Sr., ganun din po ang pagpapahirap ng Marcos Jr. Bakit po natin pinagmamalaki ang mga Duterte? Dahil yung bunga po ng kanyang magulang o yung kanyang tatay, ano ba ang pinakita sa bansang Pilipinas? Magmula sa Davao, na lagi po natin binabanggit, one of the peaceful and safe province, kung hindi Davao. Kinikilala sa buong mundo ang Davao. Bakit po naging presidente si Pangulong Duterte? Bakit natin siya binoto? Dahil nakita natin yung pagmamahal ni Tatay Digong sa Davao. Ngayon gusto niyang gawin sa bansang Pilipinas. Nagkaroon lang ng COVID. Kung hindi nagkaroon ng COVID, tuloy-tuloy na sana. 2 taon tayo nagkaroon ng COVID. Pero hanggang sa huli, ginawa po ni Tatay Digong ang kanyang tungkulin na magsilbi sa bayan. Bakit po ipinapalit natin ang kanyang anak? Dahil nakita natin yung pagmamahal ng pamilya Duterte sa Davao. At ngayon gusto natin ipagpatuloy ni VP Sara Duterte sa bansang Pilipinas. Dahil sa ngayon, nakita na po natin ano po ang sabi natin na matatanda. Like father, like son. Like father, like daughter. Tama po ba? Oh, yun po yung katotohanan. Saan galing po yun? Sa Amang Diyos. Pinapakita ng Amang Diyos na ang katotohanan ay talagang walang pwedeng magbago. Lalabas at lalabas po yan. Kaya ngayon, nakita na po natin
kung ano ang plano po nila. Yung utang inang pera na yan, na pagkalaki-laki, yung buhayang inang yan, di ba? Napakadaming buhayang inang sa Kongreso. Yung utang inang yan, trillion na ngayon. Di ba? Sobra-sobra na. So, we need to survive. Para tayo makasurvive, dapat si VP Inday Sara ang iuupo natin sa bansang Pilipinas. Handa ba tayo mamatay? Allahu Akbar! Yan ang magpapatunay. Ang taong bayan ay gising na. Lahat tayo magsama-sama rito sa EDSA. Dahil ito magpapatunay sa pangatlong pagkakataon. Ibuhos na natin ito. Dahil ito na ang ating huli. Dahil wala nang susunod pa. Wala nang pera ang Pilipinas. Lahat na itakbo na. O, saan pa tayo patutungo? Hindi natin gagawin to. Kaya lahat ng mga Duterte supporters, BBS, at ibang mga movement, magsama-sama tayo dito sa EDSA. Dahil this is it. Ito na ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos natin. Huwag natin sayangin ito. Tara na! Tara na! Ibaksak na! Ang gobyernong ito! Kailangan natin ipakita sa mundo na ang Pilipino ay may isang salita, may diwa. Huwag tayong magpatalo sa mga taong magtanakaw ng bayan. Magnanakaw. Sila lang ang yumayaman, pero tayo mahirap, patuloy tayong naghihirap. Ano ginagawa ng mga bata na nandito? Sila ang susunod nating henerasyon. Sila ang magpapatunay. Sila ang magpapatuloy upang mayangat natin ang ating bansa. Kaya, this is the moment. Ito na ang last na binigay sa atin ng mga. Bago natin ibigay sa mga iba nating magsasalita, magpalabas ang kan namin, tawagin muna natin ang nag-umpisa dito, magkumpuni-kumpuni, yung Friday group dito sa EDSA. Ating tawagin ang whistleblower sa PDEA, ang pinakamagiting na Agent JM Morales. Ito ang magiting. Ito nag-umpisa dito. Ito nag-umpisa. Ito. Well, maraming salamat sa inyo, no? At eto na naman tayo, mga kapatid. Ha? At salamat, ha? Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa ating bayan. Ha? Mahal nyo ba ang bansang Pilipinas? Siyempre naman, ha? At eto na naman, patuloy na tayong dumadami na naman, ano? At mula dun sa pagpapahinga, at yung ating mga kasama ay kasalukuyang mga nakasakay na, no? Sa MRT. Ha? At yung iba ay nakasakay sa barko at sa eroplano galing sa Mindanao, yung mga kapatid natin sa Mindanao. At sa katunayan, shout out sa lahat ng mga Muslim! Yung mga Muslim, itaas ang paa! Yung mga Muslim, itaas ang kamay! Siyempre, pagka may Muslim, mga taga Mindanao, meron ding mga Bisaya. Asa ng mga Bisaya? Yung mga tropang Bisaya! Yan. Siyempre, pagka merong mga Bisaya, merong mga Ilocano. Win! Okay. Siyempre, meron ba ritong mga taga, yung mga Uragon? Yun, siyempre, may mga Uragon. Wow! Ha, ano nakalagay? Tambaloslos alias Lolong. Teka muna, ano ba yung Lolong? Ha? Hindi ka marinig?
Buhaya. May problemas. Napakalaking buhaya niyan, ano? Meron palang dasal dito. Ano sabi? Panginoon, iligtas niyo po kami sa mga politikong abusado at magnanakaw. Ulitin natin. Basahin natin. 1, 2, 3. Yun. Kaya tayo nagpunta rito para magdadasal. Pero, ang masakit dito, ayaw tayong papasukin sa loob ng simbahan. Tayo po ay naka-reserve dito sa simbahan na ito. Umaga, tanghali, gabi. Pero, kinuha lang nila ang pera ng taong bayan, pero ayaw papasukin ng taong bayan sa loob ng simbahan. Yan. Diba? Kaya dapat hilingin natin sa Diyos kung sino man yung tumanggap ng pera dyan sa loob ng simbahan, sundugin sa apoy. Sunugin! Up! Wala! Nandito tayo para magpaalis ng demonyo. Nandito tayo para magpaalis ng mga impakto. Pero hindi naman tayo mangkukulam. Hindi tayo mangkukulam. Andito tayo para, sabi nga no, para magdasal. Ayusin lang natin yung mga hawak nating mga para kitang-kita naman. Siguro ilipat natin yung mga banner dito sa ibang lugar para nababasa naman ng iba. Diba? Lipat natin. Yan, okay, taas natin. Yan. Okay, diba? Maganda kung mga nababasa yung ating mga hawak-hawak. Nakabantay, sarado na po ngayon dito, pati itong ating mga security guard at mga kapulisan dito sa pagrarally ng supporters ni Duterte.